Ilang uri ng taxes ba ang alam mo? Alam mo ba na may higit 10 uri ng taxes na ipinapataw sa ating mga Pilipino throughout our lifetime? Ano-ano nga ba to? Pag-usapan natin. Ilan sa mga common taxes na binabayaran natin araw-araw bilang Pilipino? Una na dyan ay ang income tax and contributions. Bago mo pa mahawakan ang sahod mo, may kaltas na to agad. Ito ay tinatawag na income tax. Umaabot to ng hanggang 35% depende sa laki ng kinikita mo. Ito naman hindi to taxes but contributions. We have the SSS contribution, we have Pag-ibig, and we have PhilHealth. Kinakaltas yan sa monthly salary mo. Para sa marami, yung amount na nare-receive mo sa payslip mo ay malayo na sa gross pay mo. May parte na agad na napupunta sa gobyerno. In short, first dibs. We also have the consumption taxes na tinatawag. Hindi lang sa sahod ang may tax. Bawat binibili mo, meron niyang tax. Ito ay tinatawag na VAT or ang Value Added Tax. 12% to na dagdag sa presyo ng halos lahat ng goods at services na pinapurchase mo. For example, kung bibili ka ng produkto na worth 1,000 pesos, 120 pesos dyan ay VAT. Meron din tayong tinatawag na excise tax. Para sa naman to? Para to sa mga specific products kagaya ng sasakyan, alak, sigarilyo, at gasolina. Lahat to nakadepende sa presyo at uri ng produkto na pinapurchase mo. So have the digital service tax. Ito naman yung mga tax sa online subscriptions kagaya ng Netflix, Spotify, at YouTube Premium. Lahat yan, 12% tax. Ibig sabihin, kahit simpleng kape, grocery, gas, diesel, or online subscription, may tax na agad yan. Meron din tayong mga taxes on savings and investments. Akala mo, kapag nag-iipon ka, safe ka na sa buwis. Hindi po. We have the final withholding tax. Ito ay 20% na kinakaltas mula sa interest na kinikita ng pera mo sa mga bangko. We also have the documentary stamp tax. Ito naman yung tax kapag ka nag-loan ka or nag-open ka ng investment account. May dagdag na bayad lahat yan. Meron din tayong tinatawag na capital gains tax. Pag nagbenta ka ng property, 6% ng kinita mo ay mapupunta sa gobyerno. Kahit pera at pinaghirapan mo na yung gumagalaw, may parte pa rin na napupunta sa gobyerno. Meron din tayong tinatawag na travel and remittance taxes. You have the travel tax, halimbawa 1,620 pesos para sa economy or 2,700 pesos para naman sa business class. Kung lilipad ka, palabas ng bansa. We have the customs duties and taxes. Kapag may padala mula sa abroad, balikbayan box, package, or kahit yung mga binili mo sa Amazon, depende sa laman at halaga, may babayaran ka pa ring tax dyan. In short, hindi ka makakaiwas kahit pasalubong pa yan or family support, may parte pa rin ang gobyerno dyan. Syempre, hindi naman mawawala ang property taxes. Kung may ari-arian ka, hindi ka ligtas sa mga taxes na to. Meron tayong tinatawag na estate tax.